Nakatakda ng ilipat si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City matapos mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo. Hawak na rin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang commitment order na nagpapayag para isailalim sa kanilang pangangalaga si Guo. Narito ang balita. Magdadalawang linggo na mula ng hatulang guilty sa kasong qualified human trafficking ng Pasig City Regional Trial Court si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay pa rin ito ng kanyang pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo, hindi lamang sa bayang kanyang nasasakupan kundi sa kanyang mismong property na naging pugad ng scam hubs. Batay sa hatol ng Pasig RTC, naharap si Guo sa parusang habang buhay na pagkakabilanggo at multang 2 milyong piso. Mula sa Pasig City Jail Female Dormitory kung saan siya ay ditine habang nililitis, nakatakdang ilipat ngayong linggo rin si Guo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, natanggap na nito ang commitment order to transfer para kay Guo. Bago ito, sasailalim si Guo at ang 2 pang hinatulang guilty para sa parehong kaso na sina Jamelyn Santos Cruz at Rachel Joan Malonzo Carrion sa 5 araw na protocol quarantine sa Reception Diagnostic Center ng CIW. Dito, sasailalim sila sa medical examinations bago ilipat sa regular na RDC dormitory para sa mandatory orientation, diagnostics at qualifications sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos nito, saka pa lamang sila maililipat sa regular dormitory sa maximum security camp. Bukod sa mga nauna ng detalye tungkol sa kanilang transfer, hindi naman na nagbigay ng karagdagang impormasyon ng BJMP patungkol sa paglipat kina Guo para sa security reasons. Samantala, nananatili pa rin at large ang isa pang akusado na si Cassandra Ong kung saan nagbigay na ng pabuya ang pamahalaan para sa anumang impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.